Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang i-shout out, pasalamatan ang mga kaibigan kong researcher, si Yodora at saka si Chris Torres. At ngayon may pangatlo, bago kong recruit, si Mark Anthony Minister. Pakita mo. Say hi. Hi mga kaibigan. Yan. Sandali. Si Mark, isang katutubo sa Bukidnon na higaunon ka, no? Opo, sir. Napakaganda ang kwento niya sa buhay. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap bago lang siyang nakapasa. Isa na siyang ganap na maestro. Kailan yung taking ninyo? This coming February 22. So, isa na siyang researcher ko. Pinapadalhan niya ako ng mga blogs, articles, and videos. Sige na, Mark. Okay, salamat, sir. Okay, so ito. May panukala si Congressman Sandro Marcos sa mga mambabatas. Kasama si Senator Bato. No work, no pay. Pag hindi ka mag-report, wala kang sahod. Grabe, oh. Sige, pakinggan natin ang balita. No pay scheme si House Majority Leader Sandro Marcos para sa lahat ng mambabatas. Sa Senado naman, may mungkahing suspindihin muna ang sahod ni Senador Bato de la Rosa na ilang buwan ang absent sa Senado. Nakatutok si JP Soriano. Kada buwan, pinapasahod ng taong bayan ang mga senador at kongresista ng halos o mahigit 300,000 piso sa ilalim ng salary grade o SG-31. Pwede pa ngang umabot sa hanggang 400,000 piso kada buwan kung maging Senate President o House Speaker. Hindi pa kasama diyan ang mga bonus at iba pang benepisyo. Para umano matiyak na deserve ang ganitong sahod, inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 7432 o panukalang No Work, No Pay Scheme para sa lahat ng mababatas. Ibig sabihin, babayaran lang sila kung pumasok at nagtatrabaho tulad ng pagdalo sa mga sesyon sa plenaryo, paglahok sa mga committee hearing, at paglahok sa official activities. At kung absent ng walang mahalagang rason, hindi sila sasahod para sa mga araw na lumiban sila. Pero sabi ng panukala, hindi naman daw mag-a-apply yung no work, no pay kung ang dahilan ng pag-a-absent ay valid naman o merong makatwirang dahilan gaya ng pagkakaroon ng sakit ng isang mambabatas, pero dapat ito po ay merong patunay mula sa isang licensed physician, meron pong official travel abroad o kaya sa ibang lugar, basta ito po ay otorisado rin ng Senado o kaya ng Kamara at meron na po talaga nakaschedule na leave of absence na dapat ay aprobado rin. Nakausap namin ang co-author ni Marcos sa panukala na sina Botas Representative Toby Tiangco na na-inspire umanong mag-refile ng isa pang bill kahit mga mambabatas ang tatamaan. Natuwa ako dun sa No Work, No Pay bill kasi it shows na gusto na natin magreforma dito sa House. No? Noong 17th Congress, noong 2016, may final na akong bill, no? Yung ipagbawal na yung numero 8 plaka. Since mukhang seryoso naman ng reforma dito, ay i-refile ko. At sana naman umusad yun para wala ng 8 plaka. Pabor din si Senador J.B. Ejercito sa panukala. May niluluto na rin umanong ganito sa Senado. Sabay banggit pa kay Senador Bato de la Rosa na Oktubre pa huling pumasok. Sige, Senator Bato, kung tinano natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya. Hindi siya makapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Sa proposal ni Senator Lacson. Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa mula nang mabalitang may arrest warrant umano na inisyu sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon naman sa palasyo, tila hindi pa ito napag-uusapan ng presidential son at ng Pangulo. Dahil nabigla siya na may proposal si Congressman Sandro. Pero ang sabi naman po ng Pangulo, trabaho po yan ng mambabatas at hindi po siya makikialam. Kaya, sandali. Tumatawag ang aking apo. So yun, no work, no pay. Halos sa lahat ng, okay, sa private companies, talagang no work, no pay. Dito sa mga mga ordinary government employees, pag nag-absent ka, kaya nga may daily time record eh. Ang alam ko, pag hindi ka pumasok, hindi ka
So, dapat lahat ng antas ng gobyerno, no work, no pay, na matagal na sanang ginagawa yan. Alam naman natin, ang daming mga mambabatas na nag-absent. Nagkataon lang na tinatarget nila, ito, opinion ko lang ito ha, opinion ko lang ito, tinatarget nila si Senator Bato. Resback ba kay Senator Bato? But to me, it's a good move. Okay, so ano ba ito? Totohanan na ba ang reforma sa House? I just don't know. Siguro, napapahiya lang sila sa tindi ng mga batikos, lalo na itong flood control scam. But, saluduhan ko si Congressman Sandro Marcos, kung maipasa, mauusad yan. Dapat lang. But ang tanong, kumusta ang mga flood control projects sa Ilocos Norte? Mabuti na lang, mayroong isang vlogger na si Jesus Busiduki na nagpunta at nag-expose kung anong kalagayan doon. Ang ICI, DPWH, Secretary Vince Dizon, kailan ba't natin bisitahin naman ang Ilocos Norte? Dapat maging patas sa pag-imbestiga. Inuuna nyo ang Davao, ang Leyte, ang Ilocos Norte, exempted. Wag naman. Kaya nga, ang maraming kababayan natin na hindi na bumibilib sa ICI dahil parang, may pinagtatakpan. Again, pasalamatan natin si Jesus Busiduki, yung masipag na DDS vlogger na nagpunta doon. At I don't know how true na parang sasampahan siya ng kaso ni Secretary Vince Dizon. Sige, tingnan natin kung palagay ko naman, opinion ko lang ito, parang saklaw pa lang naman din ng freedom of speech yun, dahil hinihikayat lang. Puntahan nyo naman, bisitahin nyo naman, inspeksyonin nyo naman. What's wrong with that? But I don't know kung may mga ibang salita ni Jesus Busiduki na nalabag niya sa batas. At ganyan, kung nagsasalita ka, delikado ka. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna niyang mga scene nga ipanghatag sa mga tao. So dagan-dagan yod nga yero ang atong nahatag dinhi. So mauna ni sila ang mga tao nga taga-ano gero. Maupod ni ang mga lansang nga ipanghatag. Mga lansang, mga yero, kompleto gyud. Butangan og pangalan sa kada isa. Tag-iya. Magbahin-bahin na, modala na sa yang bahin ang kada isa. Baintiotso ka pamilya ni sila. So gikarga lang. Mga balo gitabangan. Ang iban gikarga lang og motor. Hoy, kasi bulik ko. Hoy!
na ni si nanay ang natagaan og si naa nang yang so muna ni ang gawas nga bahin nga kon si atop siyang balay. So muna ni gidakpon sa buslot sa balay ni nanay. So mga gatulo na gyud. Kuan na gid karaan na gid ka. So nanay, pila na ni katuig ang imong balay? 15 na katuig. So pila na imong edad nanay? 82 na ka. So balo na ka nanay. Nabalo na. Oo. Hindi na makatuig siya. Salamat sa Diyos. Oo, nagpasalamat si nanay sa Ginoo nga tagaan siya. Sige, salamat nanay.